Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, ang inyong lingkod. Ang tambayang makabayan po. Komento ni Kamanong. Maraming salamat po mga katambay sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan ni Kamanong. Ito po, kahit po ito po yung balita, kahit na hindi masyadong interesado si Kamanong, kukomentuhan na rin po natin mga katambay at pinapatulan po ng media ito pong dating senador na talagang maraming bansag po dito, di umano sa senador na ito. Alam po ninyo kung ano mga bansag dito. Pero komentuhan na po natin. Ito po, nagpahayag po ang dating senador na si Antonio Trillanes na ilalabas na daw po ng ICC o International Criminal Court, mga tambay, ang warrant of arrest sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte at damay pa di umano rito ang marami. Tingnan po natin, pakinggan po natin mga tambay ang balita at komentuhan natin. Sa balitang pambansa, posible wanong maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalagitnaan ng taon. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, damay rito ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte at iba pang mga personalidad na dawit sa war on drugs. Sa isang panayam sa One News, sinabi ni Trillanes na may komunikasyon sa ICC o may komunikasyon siya sa ICC mula pa noong preliminary examination. Posibleng sa Hunyo o Hulyo raw sisimula ng paghain ng arrest warrant. Ilan pa sa mga iniimbestigahan daw ng ICC, si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa at dating Presidential Aide Bongo. Nauna nang iginiit ni Trillanes na mahigit 50 manong aktibo at dating pulis ang iniimbestigahan ng ICC. Mas mainam pa rin huwag ganti. Matindi mga tambay, talagang napaka-powerful po sa media sa ating bansa ang mga bumubukas sa bibig ng dating Senador Trillanes, mga tambay. Talagang nakaka-amaze po ngayon. Nakita po natin yung mga dating tumutuligsa sa gobyerno po ngayon ng Pangulong Marcos at sa kanilang angkan. Ngayon po magkakaalyado na yata, di umano, mga tambay. Talagang iba po ang politika sa ating bansa. Talagang yung pag ang may power na yung kalaban mo at alam mo nga dumidikit din sa'yo at ikaw ay ina-adapt, pwede ka magsipsip di umano at sinasabi nga parang yung aso, sanay na sanay daw dumila ang aso, mga katambay, di umano. Ito po matindi pong matindi po itong gagawin na ito ng unang-una ng itong sinasabi ng dating senador na si Antonio Trillanes. Kung ito po may katotohanan yung kanyang mga pinapahayag dahil ito po isang politiko, mga katambay, at sa tingin po ni Kamanong ito po ginagamit po ang kanyang pagiging dating senador para po bumango at makita na naman sa social media at sa mainstream media, mga katambay, dahil ito po balita po ito na di umano tatakbo po ito muli. Hindi lang po natin alam at sigurado kung anong posisyon. Pwede po maging mayor, may mga ugong-ugong, kalookan daw po. At pwede rin po senador, mga katambay. Kaya po nagagamit po niya ngayon ng libre ang social media at ang mainstream media na nagagamit niya para sa kanyang political ambition. At gamit na gamit po, di umano, yung dating senador Trillanes, ang mga Duterte. Ginagamit at gamit na gamit ang pangalan Duterte para daw di umano, bumango ulit ang kanyang pangalan at makabalik di umano sa pwesto at magkaroon ulit ng power sa gobyerno, mga katambay. Kaya ito po ay malaking problema po ito. Pag ito po ay sineryoso at totoo, di umano, kung ito ay totoo, malaking problema po ng bansa natin ito dahil hindi naman po basta-basta ang ginawa ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. Iba po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Sinalba niya po ang buhay ng mga normal na taong Pilipino. Di po ba? Inilayo niya po sa talagang kapahamakan na maging buang, addicted, at napakaraming kriminal na laganap nung panahon na yon sa ating bansa. Di ba? Kaya pinigilan ng dating Pangulong Duterte yung malaking problema ng bansa pagdating sa droga. Kasi pag sinabi mong
addicted ka sa droga, kasama na dyan ang krimen. Di ba mga katamay? Kaya dalawa po ang talagang napigil na lumaki ng lumaki at lumaganap ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Di ba? Droga, krimen. Di ba mga katamay? Pero pagdating dito sa dating senador, you know, wala siyang pakialam kung ang mga normal na Pilipino katulad ni Kamanong ay maging delikado ang buhay sa mga addicted, lalo sa lansangan, lalo sa gabi, at kahit anumang oras pwede kang gawa ng masama. Dahil alam naman natin, mga addicted, pag wala ng pambili ng droga, wala na silang takot gumawa di umano ng krimen, mga katambay. At minsan pagka bangag na bangag, di ba? Alam natin yan, ilang panahon lang lumipas, pati matatanda't bata, ginagahasa, kasi ang tingin daw nila di umano'y napakaganda. At talagang mga artistahin pa yata at modelo, mga katambay, di umano. Yun po ang hirap. Meron po isang mambabatas o politiko nating bansa. Pero yung kapayapaan sa seguridad ng mamamayan, baliwala sa kanya. Mas pinoprotektahan po yung mga gumagawa ng masama, mga katambay, kisa ron sa mga marami pang Pilipino na hindi masama, lalo sa paggamit ng droga. Mas pinoprotektahan, di ba? Dahil alam naman natin nangyari, mga katambay. Buhay pa tayo pare-parehas at nakita natin na nangyari nung panahon ng war on drugs, di ba? Napakarami po kasi na pati mga pulis di umano ay sangkot. At sila po mismo, di umano, hawak nila yung mga talagang nagbebenta at sila pa di umano supplier. At meron pa mga general di umano, di ba? Mga politiko, di ba? Kaya yung sinasabing krimen na yun, damage lang po yun. Damage lang po ng sangkot din ng mga politiko, pulis, di umano. At yung karamihan pa'y lumalaban, mga katamay. May mga armas, hindi natatakot, di ba? Dahil pagkakargado ka ng droga, ang tingin mo sa sarili mo, isang kang hero. Napakalakas ng power mo. Hindi ka tinatablan ng kahit anong sandata. Pagka ikaw ay tinamaan na at lulong ka na sa droga, di ba mga katamay? Para ka na si Superman, di umano, ang tingin nila, sarili nila. Di ba? Kaya, subukan lang po. Subukan nyo po, Mr. Trillanes, na umpisahan pong, hulihin. Dahil yung ICC, wala naman pong panghuli yan. Wala naman pong kapulisan yan. Wala naman pong, wala mga army yan. Walang mga sundalo yan. Walang navy yan. Sino ang gagamitin yan? Pilipino pa rin, mga katambay. Mas mainam nga, ikaw gamitin. Mr. Trillanes, ikaw ang humuli. Ikaw ang magpagamit sa ICC bilang ikaw yung alagad ng batas at ikaw humuli. Hulihin mo si Senador Bato, si Senador Bongo, si Vice President, at lalong-lalo ng dating presidente, ikaw na rin ang humuli kasama ICC. Dahil ikaw yung galit na galit sa pamilya Duterte, mga katambay. Galit na galit ito. Hindi natin malaman kung ano dahilan ito. Ito kasi sa tingin ni Kamanong, hindi po makabayan ito, mga tambay. Sa tingin ni Kamanong, si dating Senador Trillanes, hindi makabayan. Kasi mas pinoprotektahan niya yung gumagawa ng masama kaysa ro sa mga kababayan natin na hindi gumagawa ng masama, mga katambay. Yun lang po ang tingin ni Kamanong at komento ko yun, mga katambay. Komento ko. Di ba? Kasi si Kamanong, normal na tao at gustong mabuhay ng mapayapa na walang ma-addicted na nakapaligid kay Kamanong. Pero dito sa senador, mas gusto niya maraming addicted na nakapaligid sa buong bansa, mga katambay. Komento ko lang po yun, mga katambay. Di ba? Mas masarap kasama at kausap ang mga normal na tao na walang karga ng droga. Kisa rin yung mga kapitbahay mo, nasasalubong mo sa mga barangay, puro bangag, na pinagpaplanuhan ng buhay mo para makuha na ka ng pera. Pati sa gabi, hindi ka mapayapa dahil baka pinapasok ka na, ginanakawan ka na. Pagka masama pa, mapapatay ka pa at marerape pa ang mga anak mo, mga katambay. Yun yata ang gustong maging buhay ng mga Pilipino ni dating Senador Trillanes sa ating bansa, mga katambay. Di ba? Parang walang nangyaring 6 na taon na mapayapa at nakakatulog tayo ng mapayapa sa ating bahay. Nung panahon na may war on drugs, di ba mga katambay? Talagang ganun ang buhay, mga tambay. Dalawa lang po pagpipiliin natin. Yung mabuti ang gusto mo mangyari o yung masama na may kakabit, di umano na ambisyon, pera, kapangyarihan, mga tambay. Di ba? Kaya
Problemang malaki po na administrasyong Marcos yan pagka yan sinang-ayunan niya itong mga plano ni dating senador. Dahil iba ang power. Ang Pangulong Duterte, ipaalam ko lang po mga tambay, baka nakakalimutan po ng senador. Mula po nung umupo ito, hindi po bumaba ang approval at trust rating nito sa mamamayang Pilipino. Napakataas ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa dating Pangulong Duterte. Baka akala ni Senador Trillanes, pangkaraniwang Pilipino lang ito, ang dating Pangulo at walang power sa tao o sa mga Pilipino. Baka akala ni dating Senador Trillanes ang dating Pangulong Duterte, isang korap at talaga walang kwentang presidente ng bansa. Aba, mga kababayan, ito'y nanalo ng walang partido ito. Si Pangulong Duterte nanalo ng hindi tinangkilik ng mga politiko. Di po ba? Dahil ang tumangkilik, Pilipino, hindi politiko. Di po ba mga tambay? Yan lang po ang komento ni Kamanong sa hindi na dapat natin pinatulan na senador, pero pinatulan na rin natin mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po, tis-tis lang po tayo at ingat-ingat po tayo sa pang-araw-araw nating buhay dahil laganap na naman ang mga iniidolo di umano ni Senador Antonio Trillanes, ang mga droga, addicted sa droga mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iwan po na paalam. Bye-bye!